So, welcome to my channel. Sorry guys, medyo may sipon ako. So, pasensyahan niyo na yung boses ko at saka yung singot ng yung nasa ilong ko. So, bale, itong video na to, gagawin ko to para sa mga taong nagtatanong kung paano pumunta sa Natipuan Beach Resort. So, kung merong nakakalam dun sa Natipuan Beach Resort, isa ho ito sa mga beach na cheapest puntahan, lalo na sa mga magbabarkada. Kasi madali lang kasi naman talaga pumunta dun. Tapos, convenient. Mapapakura ka pa. At maganda yung dagat. As well. Maganda talaga. So, paano nga ba? So, sisimulan ko dun sa lugar kung saan ako nanggaling. Kasi ako, since taga Santa Mesa ako, pinaka best way kasi dun is manggagaling ka talaga sa pinaka center ng Metro Manila, which is ang Cubao. Yes, Cubao ho. So, bale, kapag nasa Cubao ka na, sasakay ka ng bus papuntang Hill Puyat. Yung mga bus na may nakalagay na signboard, Hill Puyat. Tapos, bababa ka dun sa pinakadulo ng babaan ng bus. Pwede ka rin naman bumaba sa sa Bendi, yung sinasakyan papuntang Taft or kaya SM Wawa. Basta bababa ka dun sa pinaka dulo ng EDSA na papuntang South. Kung nasa Cubao kayo, kailangan yung sumakay dun sa mga bus papuntang South. Kasi baka pag sumakay kayo papuntang North, naligaw kayo, mapalayo-layo pa kayo. So, yes, magsisimula tayo sa Cubao, sasakay kayo ng bus na papuntang Puyat. Kasi yung pinakasakayan ng bus, nandun sa may Hill Puyat. Tapos, ang pinaka, pangalan ng bus station na yun is DLTB. Pero nung pumunta kasi ako dun, na yun mga biyaheng alas 8 na ata yun, o alas 8 to alas 10 na yun. So, kumbaga meron pang mga bumabiyahe ng ganong oras. Tapos, kapag nandun na kayo, tanungin nyo kasi maraming bus station dun. Kung manggagaling kayo sa South, dun sa pinakabababa nyo ng bus, mag-jeep kayo ulit. Dalawa kasi yung way. Kapag bumaba kayo dun sa papuntang MOA, mag-jeep kayo pabalik ng Hill Puyat. Kapag sumakay naman kayo sa Cubao ng Hill Puyat, bababa kayo ng diretsyo Hill Puyat. So kapag nanggaling kayo dun sa pinaka, sabihin na lang natin MOA kasi yun yung talagang most din dumadaan dun sa EDSA. Sasakay kayo ng Hill Puyat. So, hanapin nyo yung bus station na DLTB. Tapos, sasabihin mo dun sa sa conductor ng bus, pwede kayong magpababa kayo din sa pinaka-Nasugbu. Pinakabababaan nyo dun, yung pinaka-court, or I think, or yung Save More 7-Eleven sa Nasugbu. So, parang mga 4 to 5 hours yung biyahe kapag umaga. Tapos, kapag gabi naman, since wala naman masyadong traffic, nasa lang yun, 2 to 3 hours, so 3 to 4 hours, I think, mga ganun. Basta mabilis lang siya. Tapos, pagbabaan nyo dun, meron na actually sasalubong sa inyo kaagad ng mga tricycle driver. Magtatanong sila sa inyo, saan kayo. Kapag galing kayo Manila, expectin nyo na. Mag-expect na kayo na maniningil ng mahal yan. Kasi yung sa akin kasi, nung pumunta kasi ako dun, inabot ng 300 pesos yung tricycle na yun, di ba mas mahal pa sa bus, punyeta sila. Tapos, pagsakay kayo ng bus doon, ay ng tricycle, kasi yung ibang tricycle doon, yung katulad namin nasakyan, binaba kami sa yung mga maliliit na paupahan ng resort. Tapos, yung tanaw na dagat, dahil gabi yun, hindi namin alam kung ano yung itsura ng dagat, kung ano yung itsura ng paligid. Kasi yung ilaw lang na nakikita namin, yung ilaw ng pinaka-bakod ng sabi nilang karaokehan, parang ganun. Tapos, doon ako nag-bonfire, din kami nag-bonfire. Tapos, nung sumikat na yung araw, nakita namin kung gano'n talaga siya kadabi. Doon pala yung mga palaisdahan na nag-aano ng, mga isda.
So, nilakad namin yun. Para siyang, I think, parang squatter area. Pero hindi kayo doon magpapasaka. Hindi kayo doon magpapapunta, ha. Kasi kapag gabi kayo pumunta doon at balak nyo pumunta ng Natipuan Beach Resort, halos lahat ng mga tricycle driver ayaw nila mabumiyahe ng papasok doon sa Natipuan kasi masyado ng kulog yung lugar. As in, walang ilaw kasi guys. Madilim ho kasi talaga yung lugar. Kaya, advisable kung mga bandang hapon kayo pumunta. Basta hindi madilim. Yung tipong mayroong tao pa sa probinsya na buhay pa sa pag ganong oras. Kasi pag ganong mga alas 10 ka na pumunta, i-expect mo na ay dadalhin ka sa maduming dagat. So, yun na. Nung pag nandun ka na sa may Save More, pagbababaan mo ng bus galing Taft Manila. Pagbaba mo dun sa Save More, sabihin mo dun sa tricycle driver, sa Natipuan Beach Resort kayo. So, bali, marami kasing beach resort dun sa Natipuan. Sabihin mo dun sa may pinaka-beach resort ng Natipuan kasi merong iba't ibang klase. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan ni tatay dun. Sabihin mo, basta sabihin nyo yung kubo-kubo lang. Basta ganun. Tapos ibababa ka na nila. Sasabihin mo, uulitin ko ha, sa tricycle driver, magbababa kayo sa Natipuan Beach Resort, yung pinakamurang beach, yung kay tatay. Ngayon, pag nandun na kayo, sisingilin kayo ng I think 300 pesos. Pero sabi ni tatay na nagbabantay dun sa beach resort, 40 pesos lang daw yun per head. Kaya, wise. Kausapin nyo ng masinsinan yung tricycle driver na makakuha ninyo. Tapos pag nandun na kayo sa beach resort, sobrang magugustuhan nyo talaga. Ang wala lang talaga dun kinatatay is yung magandang CR. Kasi parang bahay lang. Kasi parang nagbabantay lang sila nung resort na yun. Tapos, maganda yung beach. Actually, yung sand nila, hindi siya ganun kaitim na sand. Hindi rin siya ganun ka-white sand, katulad ng nasa Boracay, I think nasaan man yung lugar na yun. Hindi siya ganun, pero natatakpan siya ng dalawang bundok. So, kumbaga yung dagat na yun, napakababaw lang. Kahit tipo mong nasa malayo na ako, hanggang legs ko pa lang, o hanggang tiyan ko pa lang yung tubig. So, hindi talaga siya delikado. Kasi hindi ganun kaalon. Actually, hindi malakas yung alon talaga kapag, nung nag-low tide, umabot hanggang sa bewang ko. Tapos, nung nag-high tide, umabot hanggang dibdib ko lang. So, talagang, safe naman yung dagat. Ang best way lang na may advice ko pag pupunta ho kayo doon, magbaon na kayo ng pagkain nyo bago kayo pumunta ng pinaka-beach. Kahit doon kayo bumili sa Save More, sa pinakabayan nila, para at least doon, magpapaluto na lang kayo kay tatay ng mga pagkain. Tsaka beer, masarap dun yung nagiinuman kayo kahit tanghali. Sobrang sarap, super cool. Tapos kapag pwede kasi magpaluto si tatay dun nagpapaluto naman siya basta may dala kayong pagkain. Babayaran niyo na lang siya. Yung pinaka-rent talaga ng kubo niya, 1,500. So kung marami kayo, mura lang yun. Pinakamura na yun. Kasama na dun yung kuryente. Wala nga lang talagang karaoke guys kasi ang ganda lang ng spot na yun is safe siya, convenient, tsaka pangbarkada na hindi maarte. So, ayun, kapag uuwi na kayo, tricycle lang din nila at pabalik sa bayan. Meron na dun sa tabi ng Inasal, yung pinaka-bus station, ibababa na kayo niyan sa Manila. So, mamimili na lang kayo kung magpapababa kayo kasi bababa kayo dun sa pinaka-DLTV or dun sa pinaka-bus nila sa Taft din. Tapos, from Taft, doon na kayo sa Segway papuntang kung saan man kayo uuwi. So, bali, ganun lang kadali. Sana nakatulong tong video ko na to. At sana malike niyo yung video. Hit the subscribe button, please. Para naman magkaroon ako ng viewers. And, comment kayo kung ano yung gusto nyong commute, travel ulit. Sa mga nagta-travel dyan na walang, gusto lang ng commute. Or gusto lang mag-commute mag-isa. Kung nahihirapan kayong mag-search sa Google, kasi sa Google, kailangan mong basahin. Dito, kailangan mo lang makinig. So, hit the bottom, subscribe button, and comment kayo, please. And salamat sa
panood ng video ko. Have a good day. Goodbye.